Kasi naalala ko nung nag-share ako sa main office, nung nag-car club ako ng 3 months. Yun yung yata yung huli kong iyak. Kasi hindi ko pa rin kasi akalain na magiging. Sobrang hirap kasi yung pinagdaanan ko. Pasensya na kayo kasi kahit ako lalaki, mababog talaga luha ko. Kaya ayaw ko manood ng mga drama. Narakakanta kayo. Tsaka ayaw ko rin may nakikitang inaapi. Tsaka ayaw ko rin may nakikitang nagugutom. Kasi, tawag dito. Kasi lahat naranasan mo kasi yan. Tawag dito. Siya nga pala, province ko is Leyte, Waray. Waray po. Para sa mga hindi nakakalap sa akin, background ko sa undergrad ako ng high school. Second year lang natapos ko, although na nakapag third year ako. Kaya lang, buwan lang. So, sa sobrang hirap namin, gusto ko lang makilala niyo ako at saka yung pamilya ko. Nanay ko labandera, tatay ko rice mill operator. Alam ko yung magkakapatid, isa lang nakatapos ng high school. Sa amin sobrang hirap, napakahirap talaga. Isa natutulog, walang makain. 5 years old, nagbalat buto na ako sa amin. Kaya, bakit ako ganito kasi hindi ko rin nakalain na magiging okay pamumuhay ko. Ayun, kung sa masipag talaga ako. Kasi 5 years old pa lang, lahat, gawaing bahay, di meron ako. Ayaw ko lang kasi. Kaya, ayun, wala na tuloy. So, napakarami kong pinagdaanan sa buhay. Napakahirap talaga, napakahirap maging mahirap. Sabi ko nga ng time na yun, kung pwede nga lang magpalit ng magulang, magpapalit ako. Bakit? Kasi hindi naman, wala na tatay ko. Parang nakita namin walang pangarap sa mga anak. Unlike sa iba, may mga vision, pero tinataguin pa rin sa pag-aaral. Pero ako, hindi naman ako naging barkadista. Bahay lang din ako, trabaho, gano'n. Pero napakahirap talaga. Kaya nung hindi ako makatapos sa pag-aaral, sabi ko, paano na ako? Kasi na-mindset kami doon na mga iba na sa teacher, sa school, na kailangan makatapos yung pag-aaral. Dahil ito lang yung makakatulong sa inyo. Kaya nung time na yun, hindi ako nakapag-aral na, hindi ko alam anong gagawin ko. So, mabuti na lang meron ako tsahin. Sabi niya sa akin, kailangan mong umalis dito, kailangan pumunta ng Maynila. Sabi ko, bakit? Isipin mo lang yung sitwasyon nyo dito, sitwasyon natin, tsaka sitwasyon ng parents mo. Once na hindi ka umalis sa lugar na to, darating yung time na magkakapamilya ka. Darating yung time na makakapagbuo ka ng isang pamilya. Kung ano yung buhay ng natin dito, yun din yung magiging buhay mo. Alam mo, na-realize ko, sabi ko tama. Ako yung taong punong-puno ng pangarap, kaya lang at that time sabi ko, paano makuha yung pangarap kung hindi na ako nakatapos sa pag-aaral? Sabi ko, paano makasama? Wala akong pera. Wala akong mga damit. Ang brief ko, 2 lang. Hindi, parang nalaman nyo, brief ko 2 lang, butas pa. 18 years old. Bakit napakahirap talaga sa amin? Napakahirap. So, bata pa lang ako, napasugod ako sa trabaho. Nag-aaral ako ng high school, self-supporting. Kaya siguro nakalbo ako dahil nagbibili ako ng palay. Yung palay na, at the age of 12, 13, 14, nagtatrabaho na ako sa rice mill kasi yun ang trabaho ng tatay ko.
So, siyempre, para ma-adapt ko lang yung ginagawa. So, sabi niya sa akin ng tiyahin ko, merong tiyuhin mo na sa ospital, kung gusto mo talaga makasama sa akin, magpakuha ka ng dugo. So, ito, totoo to lahat. Sinishare ko to sa pag ako nag-share dati. Kaya ako nakapunta ng Maynila, kaya ako nakasama sa tiyahin ko dahil nagpakuha ko ng dugo, 500cc, kapalit 300 pesos. Ako excited ako makapunta rin ng Maynila kasi bakit lahat ng nauwi sa amin, pagdadating doon, nag-iba yung kulay, iba yung damit. Sabi ko, ano ba meron sa Maynila? Parang curious din ako, sabi ko ako ng gano'n. Kaya yung time na yun, sabi ko, o sige, alis ako dito. Kasi bakit may pangarap ako. Ayun, to cut the long story short, nakasakay kami sa Peltramo. So, pinangutang ko rin yung iba sa kaibigan ko. Nakarating ko ng Maynila. Akala ko Maynila yung pala, Cavite, sa Dasma. So, sa Dasma, pagdating doon sa area, hindi ko akalain na ganun pala ang lugar doon. So, halos 24 hours kasi yung tao. Sa area C, nakatira ako sa area C. So, doon ako nakatira in just 2 months. 2 months. Kasi nagtrabaho ako sa Kadiwa Boy. Sino na familiar sa Kadiwa, sa mga taga-Cavite? Nag-boy ako doon, 1 week na buwan. Kaya lang sobrang hirap ng trabaho. Kaya ako, sabi ko ayoko ng ganito, sabi ko ako ng ganon. So yun, dumating sa point, kaya lang paano ako makakapagtrabaho ng mga pabrika kasi nga undergrad ako ng high school. Wala akong diploma, hinanap ako ng diploma. So may nakapagturo sa akin, recto, paggawa ng diploma. So nagpagawa ako ng diploma doon. Kaya ako nakapasok sa Yasaki. Yasaki, pabrika siya ng mga electronics, pero hindi pa ako sa electronics. Saan po ako? Sa canteen dishwasher. So dishwasher ako doon ng 2 years, na-promote na ako na-promote, naging supervisor. Kasi nga masipag talaga ako. So kaya lang yung sweldo ko hindi pang supervisor. Maliit pa rin. So ayun, nakipagsapalaran pa rin hanggang nagkaroon ng pamilya. Dumating yung time, ayun, nagsumikap talaga ako. Bumuo ako ng sarili kong pamilya kasi hindi ako pinalad. Kasi nga, sobrang hirap na pag-away namin yung pera. Tapos dumating sa point na gusto ko na mag-abroad. Abroad, wala. Na-fake na naman ako. Yung kulay green kong passport, hindi natatakan. Kasi nga, wala nangyari. So, ayun, hindi ko na siya papahabain sa inyo. Na-invite ako sa front row. Nakilala ko siya. Yun yung DR ni ABS-RN. So siya, meron akong kinasama at that time, anak ko siya. Anak siya, anak. Ako, para malaman yung lato nung meron ako, hindi ako nag-abroad. Pero ako, ang kuwang ko talaga, noon pa man gusto ko na mag-business. Kasi bakit? Nakikita ko ang mga negosyante, nakikita ko rin kung gaano mo kasarap yung may sarili kang pera at saka yung oras, hawak mo oras mo. Kaya lang hindi ako makapag-business that time kasi bakit wala akong kapital. Pag gusto mo mag-business sa labas, kailangan mo ng kapital. Tama, mali? Tama. Kaya balikan ko lang munti. Kaya nung nag-uukal na ako sa dishwasher sa Yasaki, na-invite ako ng networking, which is Forever Living Products. That was 1999. So ako, nakakuha din ako, na-inspired din ako, lahat, marami doon, mga janitor, mga factory worker, sales lady, yung mayaman. Nakilala ko rin sila, Abs Rismonio, at saka si Abs Carwinio. Meron sila Forever Living, kaya kilala ko sila. Kaya lang, nag-quit ako doon. Kasi bakit? Suntok sa buwan din para sa akin. Kasi sa sitwasyon at that time na trabaho sa iyo sa akin, dumarating yung time na nasususpend din ako. Siyempre, nangungupahan ako, tapos panggastos ko, tapos magkano lang ang sweldo ko. So, ibig sabihin, hindi ba ko yung Forever Living? Pero hindi ako nagsisi. Hindi ko sinisi Forever Living, wala akong sinisi kasi kagustuhan ko yun. At saka kumita rin naman ako doon. Hindi ko lang talaga siya ginawa. So, yun, na-invite ako na kung ano-ano, Ono, Royal, and Global, Vita Plus, DXL, Gano. Pero hindi ako nag-join. Why? Ang nasa isip ko, sabi ko, sobrang hirap niyan. Hindi siya basta-basta ganun kadali. So, yun, dumating yung time, 2015, yung nakapag-invite sa akin, although hindi ko gusto talaga mag-network na, ayoko na. Kasi bakit? Alam ko na kung ano mangyayari. Kaya lang, dahil sa pakiusap sa akin, naalala ko noon si ABS-RN nagpunta sa bahay kasama si Abs Danica. Sabi sa akin ni Roxy pangalan niya, sabi niya sa akin, basta attend ka lang, makinig ka lang. Akala ko, yung front row is Channel 7. Ano ba yan? Kasi nga,
Prontro, sabi ko, wala akong idea ng networking ng Prontro. Sabi niya sa akin, basta attend ka lang, classmate ko to, at saka meron siyang bagong card, 2 weeks pa lang. Sabi ko talaga, basta makinig ka lang. Ganun. Ngayon, nagtatanong na ako sa kanya, ano ba yan? Networking ba yan? Medyo. Si Roxy kasi, bubulol-bulol. Hindi siya, mayroon siyang diferensya sa kahinga. Tapos sabi ko, sige, sabi naman ng nanay niya, sige na, makinig ka lang. Wala ka naman gagawin, mag-cross-stitch ka naman doon sa bahay eh. Kasi ang kalibangan ko talaga is mag-cross-stitch. Mag-inom, maglaro. Kasi parang kasi nakikita, para sa mga hindi nakakaalam, may business na ako at that time. Hindi naman siya malaki. Ang business ko is pautang. Pera. Hawak ko yung palengke. Hawak ko yung mga teacher sa 13. Kaya tapos sinabi nga ni FSRN, halos doon ako lahat kilala, pati mga politiko. So sila, kasi ako magaling ako sa pakikisama talaga, to be honest. Kaya kung mabait ka sa akin, mas sobrang bait ako sa iyo. So ganoon ako makisama sa tao. So ayun, parang pumasok sa akin, hindi ko na kailangan mag-network. Bakit? At that time, kumikita na ako ng 100,000, 200,000 per month. Wow. Kaya lang naisip ko, hindi siya stable. Ngayon tanungin niyo ako, bakit ako nag-network? Bakit ako nag-join sa Prontro? Bakit? Sa products. Sa products, kasi at that time, way back 4 years ago, nagme-maintenance na ako sa high blood ko, sakit sa puso, fatty liver, mataas ang kolesterol ko. At the age of 33, 5 years na ako nagme-maintenance. Sobrang laki ko, nakita nyo kanina, sobrang itim ko rin. Tama? So ako, sabi ko, sige, try ko yung Lux White, try ko yung products kasi baka makatulong sa akin. Naalala ko si FSRN at saka si FDani ka nagpe-present. Alam niyo ba ginagawa ko sa kanila? Kung kayo naging mabait kayo sa mga nag-present sa inyo, ako hindi. Bad ako. Kasi bakit sinasagot-sagot ko sila? Hindi, kalukuhan niya, ganito yan, ganun yan. Bakit? Ako sa networking eh. Tama? Kaya lang, nung makita ko yung free tour na naman, at saka yung mga kabiyahe, ay makakapunta ng ibang bansa, kasi gusto ko talaga mag-abroad. Gusto ko talaga makapunta ng ibang bansa. So, sabi niya ni FSRN, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, Sir, okay lang po ba patapusin mo muna? Sabi niya ng gano'n. So, nung sinabi niya sa akin, nahiya rin ako sa sarili ko. Kasi parang naging hindi maganda ang kuha ko. So sabi ko, sige po. So yun na nga, nagpresenta sila. To cut the long story short, hindi ako nag-join. Hindi ako nag-join kasi 2 days pa bago ako nag-join, tama? 2 days pa bago ako nag-join eh. Bakit? Pinilit ulit ako. Pinilit ulit ako ng nanay niya. Sabi niya, tulungan mo na, mag-join ka na kasi meron ka ng idea. Tulungan mo na anak mo kasi anak ka, bibingi-bingi ha. Alam niya, Sarren, tsaka mahina. Tulungan ko raw. Sabi ko, gano'n, sige, total gusto ko rin yung products. So wala akong problema sa pang-join, guys. Wala akong problema sa pang-join kasi meron na nga akong business at that time. So ngayon, nag-join ako kay Upsar, nag-join na ako, nag-open ako ng gold with 10,088. Kaya lang, na-excite ako nung hindi ko na ito ng marketing eh. Basta ang sabi lang, mag-join ka na kasi may ibabato sa iyo sa left side. Dalawa. Spillover. Tapos maunahan mo yan. Which is taga roon sa amin, kilala ko siya. Hindi ko alam kung DR yun ni Absarway na Veros, hindi ko alam. Sabi ko, ganun ba? O sige. Kasi nag-join ako sa office kasi ang purpose ko lang is gumamit din ng products. Kasi nga dahil nga sa health ko, meron nga akong savings, meron nga akong ganito. Kasi at that time, 4 yung motor ko. Meron ako second hand na car. Pero second hand lang. Kaya lang na-excite ako sa brand new car na papakilala sa akin. Kulay puti raw. So sabi ko, talaga ganun. So sabi ko, pumayag na rin ako. So, ayun, nakapag-join na ako. Tapos pinaliwanag na sa akin ni FSRN, yung marketing, ganito bangga. Kaya unang checking ko, first week, 6,000. Wow! Kasi nga, nag-open agad ako ng second account. Kasi nga, bakit? May DR agad ako isa. Tanong yung sino DR ko? Yung kapatid niya na nag-DR sa akin. Kasi mayroon akong spillover 2. Babangga hindi? Babangga. Sabi ko ba, okay to, 6,000 na. Pero hindi ako napapower kasi nga, malaking kinikita ko at that time, gano'n. So ayun, naalala ko, sabi ni Absar din sa akin, minisis niya ako, Sir Jun, sabi ko, bakit po? Sama ka training? Saan? Sa main office?
Sabi ko, ganun ba? Kailan ba? Thursday. So yun, sumama ako. Pagsama ko dito sa training, lahat ng naranasan ko sa Forever Living, yung power, payaman. Alam mo lahat mo, alam yun, nagbuwan sa akin lahat, bumalik siya sa akin lahat. Sabi ko, ang malupit noon, yung top earner natin, si Upstart, nakita ko yung cheque, ano, pinakuha sa akin, magaling si Upstart rin eh. Magaling eh. Akala ko yung si Upstart, yun na yung kaharap ko, yung pala hindi, si Pipoy. Ay, yung malaki, yung malaking tao, hindi ko lang kilala nyo yun. Pero yung check-in niya, Upstart, hawak-hawak. Kanino magkano sa linggo? 167,000. Sabi ko, ang laki nito. Tapos nahawakan ko talaga. Sabi ko, ang laki nito. Alam mo, pag uwi ko sa bahay, sabi ko, ang laki, 1 linggo lang. Kahit ako nakita ng pera na at that time, hindi naman ako kuwan talaga. Sabi ko, ang laki ko sa network. Iniisip ko siya nung pag-uwi ko pa. Tapos isang beses pa ako niyayata ni Upsarn, yun lang. 2 beses na ako niyayata ni Upsarn. There is none, nagpusa na ako. Hindi siya ito. Nagpusa na ako, nagsasabi na, Ups, mag-endiyo ako, yung sarsato, kasama gano'n. Endiyo na ako, Ups, ganito. Every week, nasa dito kami, nagtitraining kami dito every Thursday talaga. Kasi bakit? Ganun din ang kinuha sa amin, ang apply namin. Isa lang lagi sinasabi niya sa akin, aralin nyo to, mag-invest kayo ng knowledge, time, ganito, kasi soon, ito na yung pwede rin kitain nyo. Naalala ko nga noon, nagpipintuhan kami nila, ang may car lang doon, si Upsard at saka si Upsles. Alam mo kami, lahat yung ibang core ng Team RM, soon darating yung time, 2 years from now, 3 years from now, magpo-convoy na tayo. Which is halos nangyari yung lahat ng core ng Team RM. Hindi lang yun, meron pang sports car. Si Apsani. Diba? Kaya ako, bakit ko talaga siya pinush? Kasi, nakita ko na yung business ko, hindi siya stable. So, which is, nangyari nga siya last 2016, nawala po siya. So, maraming nasayang na pera, may mga utang, almost million, 1.2, pero hinayaan ko na. Kasi bakit? Kung yun naman magiging kapalit ng buhay ko, para sila hanapin hinayaan ko lang. Kasi bakit? Ang nasa isip ko lang, sabi ko nasa front row ako. Sabi ko, hinuwala sa akin, titikain ko pa rin yun. Yun lang, hindi na ako nagagilap, hindi ako na sila ididinimanda kasi wala rin mangyayari. Ngayon, tatanungin niyo ako, nahit ko yung 1 million. So, marami akong, nainggit ako kina Apps Argin, kina Apps Rowena, nainggit ako niyan kasi bakit? Nag-overtake kasi ako rin. Nung nag-i-start kasi ako, nag-overtake ako sa kanila. Tapos, nung buwan na, nauunahan na ako nila. Ako kasi yung taong competitive. Ako yung ayoko yung ganun, kailangan mauna talaga ako. Kaya lang, mayroong mga sitwasyon talaga. So, may mga sitwasyon na nadadala ako. Maraming sacrifice akong ginawa. Ang una kong pinakamatinding sacrifice na ginawa, yung hiwalayan ko yung nanay na nakapag-invite sa akin. Kasi bakit masyado nang mabigat? Tinutulak niya ako nung una, pero siya nang nagiging negative. Lahat na hindi na maganda nangyayari, away-away, ganun. Kaya ako nag-sacrifice talaga ako. Tsaka hindi siya ganun kadali. Kasi sabi ko nga sa mga members ko, mahihirapan ka lang pag inisip mong mahirap. Pero kung lagi kang positibo mag-isip, maniwala ka sa akin, lahat ng bagay madali. Ako naalala ko nga, ang car ko ilang months pa lang yun na-DR ko si Angeli 2016, nandito si Angeli. Niyaya na kita ko ng Lopez Quezon. Ayun, nandito si Mark Lopez Quezon, so which is meron siyang member na sa ibang bansa. Alam mo ako yung taong pag nag-commit ka sa akin 100%, 200% ang mag-commit sa'yo. Member ko, sabi ko, sige, puntahan natin. Hindi ko alam ang daan. Punta, doon kami dumaan sa Bitubang Manok. Totoo lang. Alam mo, muntik pa kami mag-disgrasya doon. Alam mo, binabaan namin, nag-present kami doon, naghatid lang kami ng products, tapos may pipresentahan kami. Tanungin niyo ako kung may nag-join. Wala.
Pero okay lang, kasi bakit? Naalala ko sinabi na apply ko eh. Ilang months pa lang yata ako noon, meron akong pinsan sa Abu Dhabi, pauwi pa lang. Sabi ko, samahan niyo po ako, meron akong pinsan. Sabi ko lang kami presentahan natin. Alam mo, nandoon na kami, sinabi ko sa kanya, so paano pag hindi nag-join? Nakakahiya naman. Malayo pa yung pinuntahan natin, tsaka madaling araw na. Alas 3 na kami ha, doon lang kami sa may tent, di ba? Sa may tent lang kami nag-present. Ang gamit ko lang yung clear book ko na kulay blue. Alam mo, sabi ng applying ko, sabi niya sa akin, Sir Jude, okay lang yan. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, na-presentahan natin siya, na-share natin yung opportunity. Mag-join mo siya hindi, okay lang. Basta tuwi siya, meron siyang isipin. Ganun lagi ang napasok sa isip ko. At saka yun din ang sinasabi ko sa mga members ko. So yun, yung time na yun nangyari kay na Mark, na naaway pa kami, kasama ko pa si Sir Paul noon. Yun, si Sir Paul, kasama ko lagi yan talaga, kahit cross line ko yan. Sinasamahan talaga ako niyan. Kasama ko si Angeli. So ako, ganun pa rin. Tapos, ang matindi noon, nung pag-uwi namin, antok na ako, alas 3 na madaling araw, 3:30 na, muntik pa akong makabangga. Ang ganito na lang, motor. Kasi tulog na yung kasama ko si Angeli. Ako na lang mag-isa. Kasi antok na rin. So, napakaraming sitwasyon na dumating sa akin. Tatanungin niyo ako, mahirap talaga siya. Kasi bakit? Million to eh. Hindi siya madali. Mahirap talaga siya. Kaya lang, ang inisip ko lang, pag ako nag-quit sa Toronto, saan ako pupunta? Back to work? Ilang taon na ako? 32 na ako. Nag-join ako 27. 4 years na ako. Di ba sino po tatanggap sa akin? Parang ayaw niyo maniwala sa board tanggap dito ah. Hindi, mag-42 na ako. Nag-join ako 37, mag-42 na ako. So, iniisip ko na lang, sasabihin niyo sa akin, na-down ka ba, na-reject ka ba, sobrang dami. Alam mo, ginawa ko na lang, in-embrace ko na lang yung rejection. Kasi bakit? Naisip ko na lang, ito yung magpapakuhan sa akin para ako umangat eh. Para ako maging successful eh. Kasi hanggat hindi, katulad sa inyo ngayon, hanggat hindi nyo in-embrace yung rejection, maniwala kayo sa akin. Mag-quit talaga kayo. Kasi bakit? It's either dali kayo ng sitwasyon or kayo magdala ng sitwasyon. Tama. Ngayon, medyo lumaki na. Napunta naman kami ng Pulilan. Yung, madalas ako sa Pulilan ngayon kasi nga, nung nakaraan lang, punta kami ng Pulilan, kasama ko naman si Absato. Sobrang anto ko na rin. Ilang beses na ako nadidisgrasya. Ilang beses na ako bumabangga kung saan-saan. Pero sa awa ng Diyos, napakabait ng Panginoon talaga sa akin. Isipin mo, nandyan na siya, pero nakakapagpreno pa rin ako. Sobrang daming ang sacrifice ko dito na ginawa. So isa lang lagi sinasabi ko, kailangan ko ito ituloy. Kasi bakit? May nakaasa sa akin, may mga anak ako 2. Sabi ko, kung hindi ko itutuloy, sabi ko nga kanina, saan ako pupunta? Tinuloy ko lang daw, kahit anong mangyari, sabi ko mag-i-M club din ako. Kasi bakit? Yun ang kumuha sa isip ko talaga. Sabi nga sa akin, nakita apply, yung mga members nyo ngayon, ano ba magandang terms na gamitin? Hindi yan ang magpapa-club sa inyo. Ang magpapa-club sa inyo dito, yung bago nyo maging member, or bago nyo maging DR. Which is yun ang nangyari. Pero, lahat ng grupo ko, lahat yan, part yan ng journey ko. Hindi ko makukuha to kung hindi dahil sa grupo ko. So, ako, anong nakita ko? Sabi ko, kailangan ko lang talaga siyang ituloy. So, ayan, ito na yung start ng karera ko. Ito na yung umpisa. Sabi nga nila, first million is yun ang pinakamahirap. Pero syempre ako, hindi naman ako papayag na itong taon na to na wala akong susunod sa akin. Tama, kasi ang goal namin ngayon is kailangan may sumunod sa akin, which is yung members ko na nasa top na rin. Tapos syempre, hindi ko rin ito magagawa kundi dahil din sa apply ko. Hindi mo sila biyak sa akin, pero
siya yung tumutok sa akin. Tsaka, para malaman nyo, ilang beses na kami nag-aaway ng upline ko. Oo, ilang beses kami nag-aaway ng upline ko. Kasi may mga bagay kami na pero at the end, nandun pa na kami. Ang maganda lang sa amin, nagsusorry upline ko, nagsusorry din ako. Network lang, business lang, walang personalan. Andyan yung mga core, andyan si Upsless, isa rin sa mga marami akong napulot dyan ng mga aral talaga. Ayan yung team Art and Core, nandyan, kumpleto sila. So marami akong nakuha ka sa kanilang knowledge. Thank you, Ops Arjin, sa pangungulit dahil sa salamin ko. Kasi yung salamin ko, kinuha niya talaga. Sabi niya sa akin, hindi man siya kamahalan. Sabi niya sa akin, ibabalik ko lang to sir pag nag-implab ka. So tuwing magkikita kami, kinukulit niya ako lagi. Sir Jun, ano na? Ano na ngayon? Ang bagal mo. Bilisan mo na. Ako natanim sa isip ko, sabi ko, oo nga, no? Para ko ako nare-remind. Si Josh, yun, thank you rin, Josh, dahil makulit yun eh. Yun. Isa rin sa mga nakatulong sa inyo, sobrang bait yan. Tsaka, alam mo bakit? Dati, nung nag-overtake ako, kaya ako binilisan ko na talaga, sinipagan ko na rin. Kasi bakit? May pag-iiwanan na ako nila. Yun lang sabi ko, hindi po pwede yung gano'n. Tapos, ayun, thank you kina Ups Aina, kina Ups Teen, tapos sa mga mentor, kina Ups Spur, yan, si Ups Spur, sa mga trainer ng Cavite. So, marami ako napulot dyan, marami ako learning dyan, kina Ups Pau. Tapos, ayun, syempre, sa mga members ko, maraming salamat sa inyo kasi nandiyan kayo. Tsaka, kasi ako yung upline na dito. Hindi naman ako stricto, hindi naman ako tatawag dito, hindi naman ako perfect. Ako kasi yung member na hindi pasakit sa ulo kay upline eh. Ako yung member na may initiative, may kusa. Lagi ko ito sinasabi sa mga members ko. Bakit ako nag-car club ng 3 months? Dahil ginusto ko yun. Kasi sabi nga ni Upsarden sa akin eh, Sir Jun, after 2 years, magka-car club ka. Alam mo, tuloy mo sa isip ko, ba't ko pa hintayin yung 2 years? Pwede naman 1 year, pwede naman 6 months. Di ba? Kaya trinabaho ko talaga yung front row. Kaya ako natutong mag-present ng maaga, kaya ako natutong mag-spot ng maaga. Gusto niyo malaman kung ano? Nagkusa ako. Initiative. Bakit? Nakita ko na, alam ko na kung paano gagawin yung business na to. Si Upsarden, maraming linya eh. Maraming linya yan. Yung what if, pag may kasabay, sino magpipresent sa guest ko? Tama. Kaya ako talaga, natuto talaga ako, nagpusa talaga ako. Naalala ko nga noon, si Upsarden, meron siya na pamimper taga-naik eh. Sabi niya sa akin, Sergio, samahan mo ako ha. Bukas sa naik. Sabi ko, sige Ups. Eto na, ako naman, kabado. Kasi bakit? Magpipresent ako eh. Alam mo, magpipresent ako eh. Pero kasama ko naman siya. Alam mo kinabukasan, ang nangyari? Ups, dito na ako sa 13. Alam mo, sabi ni Ups, Sir Jun, paano yan? Hindi pa nakapaglabas si Ups, meron siya pupuntahan. Sabi ko, Ups, paano yan? Hindi pa ako marunong, ano gagawin ko? Sir Jun, kaya mo na yan. Kasi, yung member na dear ni Upsarden na spin over sa akin. So yun, kailangan ko siya tulungan din. Wala akong choice. Para puntahan sa Tansa, ay sa Naik. Doon kami sa may malapit sa dagat. Alam mo ako, kabado talaga ako kasi ang alam ko lang talaga, basta kung anong alam ko lang. Nalala ko sinabi ni Upsarden noon. Nalala ko sabi ni Upsarden noon, kung ano yung alam mo, yun ang sabihin mo. Siyempre, natandaan ko lang kung ano lahat ng nalalaman ko sa products, ganito, marketing hanggang doon lang. Alam mo, good news? Nag-on the spot yung guest niya. Kahit namin ka ang mga paniwala, eto malupit. Yung guest niya, may guest kinabukasan. Jollibee namin. On the spot ulit. Doon na siya nag-spot.
start. Doon ako nagkaroon ng yabang ng sarili ko. Kaya ko pala, sabi ko ako nagkaroon. Tsaka nakaka-excite na may nag-undas pat, may nagtitrihid sa'yo. Kasi para hindi naman sa pagdadala ng sarili, ako kasi lahat ng pay-in ko before, puro gold. Wala siyang bronze. Tsaka hindi ako napayag na ang guest pwede mag-join. Kasi bakit? Una, yung mga guest ko, pinapakain ko. Hindi, oo, business to eh. Business to, kailangan mamuhunan. Hindi pwede yung magdala ka ng guest, hayaan mo lang. Bakit? Ang tagal ng orientation namin sa Dasma, 4 hours. Tama? Para may share ko lang sa inyo, before, bumibili na ako ng tubig, karton, at saka Skyflex. Tama naman. Pag ang guest ko is teachers, mga businessman, dinediretso ko na sa mga janitor, McDo, after nanto. Kasi business to eh. Hindi pwede yung ganun lang. O tingnan mo, lahat sila nag-join. Alam niya, I'm sorry niyan. So, yun lang talaga yung ginawa ko. Anong kailangan yung gawin? Anong kailangan yung gawin? Magkusa. Pakainin. Magkusa kayo para matuto kayo kasi business nito. Tama? Kasi bakit? Tandaan nyo, kahit i-push kayo ng i-push ng upline nyo, kung yung sarili nyo hindi i-push, maniwala kayo wala magbabago. Tama? Kaya napakaswerte nyo pag meron kayong upline na nandyan, may upline na namumulit sa inyo, may upline na napakaswerte nyo guys, napakaswerte nyo. Napakaswerte nyo. Kasi ako kasi yung upline makulit sa mga members ko. Ako, kahit ang pag-update nasa baba, ako ina-update ko talaga sila. Kasi bakit? Ang gusto ko mangyari sa mga members ko, kung ano yung nangyari sa akin, gusto ko mangyari din sa kanila. So, ayan yung goal ko sa mga members ko. Tapos, ayun, sabi nga sa network, meron akong nabasa or napanood sa YouTube. Sa network, pag 1 taon ka daw dito sa network, mas kailangan mo siyang ituloy. Yes. Tanong yung bakit? Bakit? Kasi nasa stage of learning ka. Tama? After 1 year, pag nag 2 years ka na, kailangan mo pa rin siyang ituloy. Tanong yung bakit? Bakit? Kasi doon yung tinatawag na application. Kailangan yung 1 year na natutunan mo, kailangan i-apply mo siya. Kasi pag hindi mo siya in-apply, ano mangyayari? Wala. Ngayon, pag nag 3 years ka dito, mas kailangan mo siyang ituloy. Mas kailangan mo siyang ituloy. Bakit? Kasi nakakahiya pag nag-quit ka. Tama eh. Ako, tingnan nyo ha. Ako bakit? Bakit ko siya tinuloy? Umpisa na nagtatrabaho, ginagawa ko yung front row. Ultimo mga kaibigan ko, kapatid ko, at saka mga pinsan ko, lahat negative wala nag-join. Ngayon, kung nandun ako sa stage na yon, tumigil ako, nag-quit ako, anong sasabihin nila sa akin? Sabi ko nga sa'yo, kalukuhan yun eh. Di ba? Di ba nakakatawa siya? Pero yun, kailangan mo talaga siyang ituloy. Kung gusto mo may mangyari sa'yo dito, kailangan mo siyang ituloy. Ano man rejection, ano man, nagutom ka, napuyat ka, uwi ka ng ganitong. Kami, ganun kami umuwi, madaling araw. Minsan niya, galing ako ng Pulilan. Bitin pa kasi Ma'am Cathy kasi nagbababaran pa kami. Umuwi ako, alas 5 ng madaling araw, galing Pulilan. Nakarating ako sa bahay, alas 9 ng umaga. Sikat na yung araw, muntik na ako madisgrasya. Pero hindi ko pinagsisisihan yan. Kasi bakit? Members ko yung nandoon. Kailangan mo siyang ituloy. Kasi ngayon, may mga bago ngayon, kunting ganito lang, ganun na, nabigay na. Napapansin mo, karamihan ng mga nag-join ay na nag-quit, mga bago. Tayo yung bakit? Bakit? Lack of knowledge. Kaya kailangan aralin nyo to. Kailangan magpusa kayo. Kasi bakit business nyo to? Kaya mas swerte kayo pag yung apply nyo nandyan. Sobrang swerte nyo. Tapos, ayun, thank you syempre kay Lord, thank you. At saka, Yes. Ito pa lang yung start ko. Yung pera ko para may
Ma'am Cathy, salamat. Lopez, tapos kina Ma'am Annie, tapos sa mga new members. Tapos sa mga new members ng grupo ko, maraming salamat kasi part din kayo ng Papatid Club ko. Ako kasi wala akong lahat yan, members ko kasi halos bidin ko talaga yan. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat, tsaka kay Absaren. Thank you. Malapate. Ayun, Abs, mayroon kaming happy birthday. Guys, okay lang ba? Kanta natin si Absaren? Yes! Okay lang. Okay lang, kanta natin kasi birthday niya ngayon. Yes! Okay guys, start na tayo. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Alam mo, masyadong kailangan yung masaya. Okay? So, batiin natin sa happy birthday si Absaren ng happy birthday. Thank you guys. So, ayun lang. Marami pa kayo natutunan? Yes! Thank you so much and welcome natin ulit si Sir Jun sa ating Millionaires Club. Ayan, so round it up para at least maalala nyo lahat, sana lahat